Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., paigtingin pa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan kontra sa online sexual abuse. Ang detalye sa report ni Alan Francisco. 2023, nang sabihin ng attached agency ng DACT na Cybercrime Investigation and Coordinating Council na ikalawa ang Pilipinas pagdating sa online sexual abuse and exploitation of children. Kaya naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. determinadong labanan ang online sexual abuse and exploitation of children at child sexual abuse and exploitation materials. Isa itong uri ng pang-aabuso sa mga bata kung saan ibinibenta ang kanilang hubad na larawan sa mga parokyanong banyaga. Ang mga maselang picture ay ibinibenta sa halagang 200 to 300 pesos. Pero ang mas nakaalarma ayon sa otoridad, mismong mga magulang, kaanak o guardian ang perpetrators o utak ng krimen. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya sasantuhin ang mga offenders ng child abuse. Inataasan ni Pangulong Marcos ang whole of government approach laban sa child abuse. Nakatoka sa monitoring ng online child abuse dito sa bansa at abroad ang DILG at Philippine National Police. Hahabulin din ng PNP at Department of Justice ang mga sangkot sa child pornography. Ang DSWD ang tututok sa investigasyon at pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan at kanilang pamilya. Hiniling din ng gobyerno ang tulong ng pribadong sektor at internet service provider. As pointed out, 74% of the cases are perpetrated by those that fall within what is called the circle of trust. And that involves or that includes parents, close relatives, and those who assert moral influence over the child. And obviously these things are very alarming. Yesterday at the meeting, the President was visibly distressed, very bothered, and clearly stressed with the information that was relayed to him, which is why he gave the directive, a very strong directive, to the DOJ, to the PNP, and other law enforcement agencies to further intensify the efforts. Ayon kay Atty. Margarita Magsaysay ng DOJ Center for Anti-Online Child Sexual Abuse, kahirapan ang dinadahilan ng mga nahuli nilang perpetrator kaya nila ito nagagawa. Ituturing na hotspot ng mga pang-aabuso ang Cagayan de Oro, Iligan at Taguig. It could be a bad thing obviously kasi madaming osaik ang nangyayari doon. It could be a bad thing na po kasi madaming osaik ang nangyayari doon, but it could also be a good thing kasi that means mataas ang reporting. Because ang masama dito sa OSAIC, walang nagre-report. That's the challenge that we are trying to address here. It's as what sina ASEC are saying and sina Police Brigade are saying na this is a hidden crime. Walang magustong magsumbong, walang child ang natatakot sila eh. That's their parents, diba? Who are the traffickers who are doing that to them? Takot sila na makukulong yung mga parents nila. Handa naman ang PNP na magbigay ng psychosocial activities sa mga biktima. And may mga tools na rin ho tayo like VD, the video, during the interview, meron na rin ho tayong tools na ginagamit so that they will not be re-traumatized when they tell what happened to them, yung pag-interview ng police. During the interview ho, nandun ang DSWD as part of the IACAT. And then yun pong psychological intervention ho, under yun ng DSWD. Sa amin ho is the interview so that we can file cases against the perpetrators. Alan Francisco, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.